Hindi naman magbibitiw sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ayon yan sa palasyo. Sa kabila pa rin yan ang panawagang mag-resign na ito. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano nga ba ang reaksyon ng palasyo dito pa rin sa patutsyada ni Senadora Amy Marcos at sa panawagan ng ilan na mag-resign ang Pangulong Marcos? Wala raw sa opsyon ni Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw sa pwesto. Gusto lang daw ng mga Duterte supporter na si Vice President Sara Duterte ang pumalit bilang presidente. Sa press conference, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginiit niya na walang basihan na mga pahayag ng senadora. Ang kapatid mismo ng Pangulo na Senator Amy Marcos ang nag-akusa na nagdodroga umano si PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at Ilocos Representative Sandro Marcos. Nanindigan din ng palasyo na hindi na kailangan magpa-hair follicle test ng Pangulo dahil matagal nang napatunayan na walang katotohanan ang akusasyon na paggamit ng illegal na droga. Matagal na raw naresolba ang isyu ng drug test at naipakita na rin ang resulta nito. Nabalita na rin umano na nag-donate noon si PBBM ng kanyang kidney sa kanyang ama, kaya paano raw magagawa yan kung hindi malusog ang Pangulo? Sabi pa ni Castro, hindi magpapadala ang Pangulo sa mga destabilizer at mga gusto siyang patalsikin sa pwesto. Tila mas pinoprotektahan pa raw ni Senator Amy ang mga personalidad na may isyu sa korupsyon at umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nag-iimbestiga para sugpuin ang korupsyon sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Yuse Claire Castro. Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. Hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists, na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Sa ngayon, wala pa raw plano o hakbang itong First Family para nga panagutin si Senator Amy Marcos. Pauubaya na raw nila ito sa Department of Justice at Ombudsman kung kinakailangan mag-imbestiga at kung maituturing ba na inciting to sedition itong mga naging pahayag ng senadora. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Camille Samonte live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.